Isang mapagpalayang araw po. Bago po tayo mauwi sa isang talakayan, shoutout po muna kay Johnny Rabanero Jr. No? So sabi po niya, shoutout po sir, salamat po sa mga bagong impormasyon na ibinabahagi nyo. Marami pong makikinabang dito, more power po sa inyo at mabuhay kayo. So more power din sa iyo at mabuhay ka din. No? So at sana ay maibahagi mo pa sa iba ang mga nailalathala nating mga video rito. Okay? So, shoutout din kay Tony Cerberus or Tony Makidato Jr. No, ng General Santos City. So, siya po ay isang bank and armored guard. No? So, siya po ay nasa armored security. Nako, itong tatalakayin po natin ay talagang makakatulong sa inyo po ng maayos. May mga naka-engage sa armored security. Okay? At shoutout din kay S. Oswico, no, from Agusan del Norte. Okay. So at least tayo po ay natutuwa dahil marami na pong naaabot ang channel na ito, no. Doon po sa mga patuloy na tumatangkilik, no. Ito kay Johnny Rabanera, Tony Cerveros, Esos Wico at sa marami pang iba, no. So sana po ay patuloy niyo pong ibahagi ang ating channel. Okay, para marami pa rin po tayong matulungan. Okay. Ang tatalakayin po natin ngayon ay may kinalaman po doon po sa mga nakaraang video, yung vlog number 118. No, yan po yung video tungkol sa mga pangyayaring nakakaapekto sa isang taong akusado. No, ano ba yung mga pangyayari? At tinalakay natin diyan, 4 po yan eh. May justifying circumstances, exempting circumstances, mitigating circumstances, alternative circumstances. Okay? So ngayon po, himayin po natin. Dito po tayo ngayon sa nilalaman po ng Article 11 ng ating Revised Penal Code. Ito po yung justifying circumstances. Okay. So ano po bang nakasaad dito? The following do not incur any criminal liability. No? The following do not incur any criminal liability. No? So sabi dito, anyone who acts in defense of his person or rights, no? Provided that the following circumstances concur. So ano ba yung following circumstances? 3 po ito, no? Una, dapat daw merong unlawful aggression. No? Ikalawa, ano ba yung unlawful aggression? Hindi makatwirang pag-atake. No? Naglalakad ka, bigla ka na lang sasaksakin or what, di ba? Okay? So, dapat merong unlawful aggression. Okay? Dito, tinutukoy dito, kasi sabi rito, anyone who acts in defense of his person or his rights. So, ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa self-defense. No? Depensa. Pagtatanggol sa sarili. Okay? So, unang element ng self-defense na tinutukoy po rito, unlawful aggression. So, dapat makita na merong hindi makatwirang pag-atake. Okay? Ikalawa, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Dito, tumutukoy po dito, let's say, inatake ka, may unlawful aggression, that's the first element. Inatake ka, let's say, bigla kang sinuntok, pinukpok, or pinalo ng 2x2, pagtingin mo, sa takot mong papaluin ka ulit, may nagawa ka sa kanya. Ang sabi rito, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Ibig sabihin, lumalabas dito na kung halimbawa nasaktan mo siya, okay? Dapat lumalabas diyan, you use only reasonable force, no? Para lang ma-discarrel yung gagawin niyang pag-atake ulit sa iyo. Okay? Ikatlo, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Kung ikaw yung didepensa, dapat walang provocation na manggaling sa iyo. Ano pong ibig sabihin nito? Kung sakali mang naggawa mong gumamit ng dahas, dapat makita dito na walang provocation. No? So, hindi mo talaga intensyon na patayin siya, kundi, let's say, sa inatake ka, no? Nung gusto mo lang, dapat ang lalabas dyan, gusto mo lang
madiskaril yung ginagawa niya. So, walang revenge dapat. No? Yun yung ano dyan, walang revenge. Walang paghiganti o walang pagganti. Kundi, ang dapat dapat makikita dyan, no? Let's say, dumating sa punto ng paglilitis ng batas, dapat makita po dyan na yung ginawa mo, yung una, ginawa mo yon dahil inatake ka. No? Ginawa mo yon dahil reasonable force. Naisip mo na yun yung talagang pwedeng gawin para hindi ka na ulit atakihin pa niya. No? Ikatlo, lack of sufficient provocation. No? Walang paghihiganti sa parte mo, no? Bilang dumidepensa sa sarili. Okay? So ito po yung elements of self-defense na sinasabi. So nandito po yan sa Article 11, Section 1. Okay po, no? Ikalawa, anyone who acts in defense of the person, ito po yung nasa Section 2 ng Article 11, no? Anyone who acts in defense of the person or rights of his spouse, no? Ascendants, descendants, or legitimate, natural, or adopted brothers or sisters, no? Or of his relatives by affinity, okay, in the same degree, and those by consanguinity, no, within the fourth civil degree, provided that the first and second requisites prescribed in the next preceding circumstances or circumstance are present. Ibig sabihin, nandun yung unlawful aggression, nandun din yung reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. So, nandun yung dalawa. No? So, yan, no? Provided that the first and second requisites prescribed, no, in the next preceding article are present, and the further requisite, in case the provocation was given by the person attacked, no, that the one making defense had no part therein. So, kung sakali man, ito kasing number 2, itong section 2, ito po ay defense of relatives. Yung una, defense of self-defense, no? Yung una, self-defense. Ikalawa, itong section 2, defense of relatives, no? Pagtatanggol o depensa sa iyong kamag-anak, no? Sinabi diyan, yung consanguinity, affinity, o consanguinity, no? So, dumepensa ka dahil may aatake sa anak mo, no? May aatake sa misis mo, may aatake sa pinsan mo, sa kapatid mo, di ba? At pero dito dapat malinaw dito na yung pagdepensa mo, kasi may aatake sa asawa mo or sa kapatid mo, dumepensa ka ngayon, no? May nakagawa ka ng krimen dahil dun sa let's say, nasaktan mo siya or ikinamatay niya, no? Dahil dun sa ginawa mo, dapat nandun pa rin unang-una aatake, so unlawful aggression. Ikalawa, yung ginawa mo dapat reasonable force lang. Kaya nga iisipin pa rin natin pag sa mga ganyan, kaya dapat hindi nagpapanik eh. So dapat reasonable force lang. Kaya yun yung ibig sabihin, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. Di ba? So, yun yung nagawa mo dahil yun yung nakikita mong reasonable para mapigilan yung posibleng gawin pa sa kamag-anak mo. Okay? At of course, walang sufficient provocation. So dapat lumabas dito na wala kang galit doon sa taong umaatake sa kamag-anak mo. Walang revenge pa rin. Diba? Okay, so maliwanag po yan. No? Number 3 or section 3, anyone who acts in defense of the person or rights of a stranger, no? Provided that the first and second requisites mentioned in the first circumstance of this article are present, and that the person defending be not induced by revenge, resentment, or other evil motive. Okay? So, ganun pa rin, no? Itong pangatlo, ito po yung tinatawag na defense of strangers. Pagtatanggol sa ibang tao, sa hindi mo kamag-anak, sa walang relasyon sa iyo. Nakita ka ng babaeng naglalakad, ni-rape,
o nire-rape or aatakihin ng isang tao. Di ba? Or habang, di ba, ang ginawa mo ngayon, tinulungan mo siya. Okay? Sa pagtulong mo sa kanya, napatay mo yung kriminal. Okay? So, dapat doon, siyempre, kung inakita mo inaatake, automatic present yung unlawful aggression. Di ba? Ikalawa, kung tinulungan mo siya, okay, so dapat lalabas doon yung ginawa mong o yung kung nakagawa ka man ng krimen against doon sa attacker or sa criminal na yon, dapat doon reasonable force lang din. Di ba? Para lang mapigilan yung ginagawa niya. Okay? No? Ikatlo, yon, lack of sufficient provocation. So, lalabas pa rin dyan, wala kang evil motive doon sa taong umaatake. Yung doon sa kriminal na umaatake sa isang tao. Diba? Kung defense of strangers yan, di ba? So, dapat walang evil motive, walang revenge, no? Walang paghihiganti. Okay? So, yan po yung justifying circumstances. Di ba? So, section 4 o number 4, any person who, in order to avoid an evil or injury, does an act which causes damage to another, provided that the following requisites are present. Ito naman po, yung sa pang-apat, no? First, that the evil sought to be avoided actually exists. Okay? So, yun yung una, that the evil sought to be avoided actually exists. Papaliwanag po natin to. Second, that the injury feared be greater than to avoid. Diba? No? That the injury feared be greater than to avoid it. Number 3, that there be no other practical and less harmful means of preventing it. So, ano ang example or classic example? Nagmamaneho ka ng 10-wheeler. Okay? Nagmamaneho ka ng 10-wheeler. Pag bomba mo ng preno, no? Nawala ng preno yung sasakyan o yung truck na minamaneho mo ngayon. So, sa kahabaan ngayon, dahil nawalan siya ng preno, nakikita mo ngayon kung saan mo pwedeng ipasadsad or ibangga. Nakikita mo ngayon, dun sa kasunod mo, no? May mga jeep na may mga sakay. Okay? Sa kanan, may mga nag-aantay na mga pasahero, ganyan nga, di ba? Sa kaliwa ngayon, merong poste, medyo merong mga mangilan-ngilang ano lang dyan. Let's say, may nakita kang isang tao dyan na nakatayo. Okay? Pero wala masyadong tao. Di ba? So ngayon, sabi rito kasi, that the evil sought to be avoided actually exists. Ano yung evil sought to be avoided? Nawala ng preno. Di ba? Pag dumire-diretso ka, meron kang mababangga na pampasaherong jeep na puno ng sakay. Di ba? So nawala ng preno, evil na yun eh. Di ba? Number 2, that the injury feared be greater than to avoid it. Okay. Kung sakali mang ipasadsad mo yung minamaneho mong truck, dapat isipin mo na merong less, na merong hindi greater yung injury na matatamo mo at ng mga tao na pwedeng madamay dyan. Di ba? Property o mga tao. Di ba? So nakita mo ngayon sa kaliwa, may puno. Diba? May isang nakatayo lang dyan na naninigarilyo or kumakain or what. Pero dito sa kanan, maraming pasahirong nag-aantay. Diba? Sa tapat mo, may jeep. Diba? Okay. Saan mo ngayon ibabangga? Okay, ito yung pangatlo. That there be no other practical and less harmful means of preventing it. So wala ka ng ibang pamamaraan. No? So, ang ginawa mo ngayon, dahil yung parating naman, di ba? So, ano yan eh? Nung parating naman, medyo malayo pa, isinadsad mo ngayon dun sa lugar na may mga puno at may isang nakatayo lamang. Di ba? So, yun po yung konsepto nito. No? Evil sought to be avoided actually exists. Nawalan ka ng preno. Evil na yon, no?
that the injury appeared be greater than that done to avoid it. Saan ba yung may greater injury? Doon sa kanan na maraming pasaherong nag-aantay? Doon ba sa jeep na punong-puno ng sakay? O doon sa kaliwa na puno lang ang nandun at may isang nakatayo lamang doon? Okay po. So yan po yung mga halimbawa lang po naman ito. Okay, para lang po magkaroon po kayo ng idea. Of course, sa realidad, medyo mabigat po yan. Talagang, pag may nangyaring ganyan, automatic, makakasuhan po tayo ng reckless imprudence resulting to homicide, kung meron kang nasagasaan dyan, or damage to property. Pero mahirap po yung multiple damage to property o multiple na homicide yan. Mabigat yun. Diba? So, then later, pero siyempre, dito naman, sa mga ganito, no, sabi ng mga naririnig po natin at nababasa po natin, kung ganito man yung sitwasyon na sinabi ko, na senaryo, pwedeng mawala yung criminal liability, sabi nila, pero meron siyang civil liability. So, yan po yung mga posibleng mangyari po dyan. Okay, number 5, any person who acts in the fulfillment of a duty or in the lawful exercise of a right or office. Diba? Sundalo, nasa gera, maraming napatay. Ang pagpatay, krimen. Pero dahil siya ay nasa gera, that is a fulfillment of his duty. Diba? Police, no? Nanghabol ng kriminal, may ni-raid, nanlaban. Sa pagbabarilan nila, panlalaban nila, nagkapalitan ng putok, may mga napatay siya. Di ba? So, fulfillment of duty. Makukulong ba yung police? Hindi. Di ba? Fulfillment of duty. Di ba? Sa security personnel, halimbawa, naalala niyo yung BPI bank robbery sa may Paranaque, no? Hindi ko na maalala yung panahon, no? During it happened during the time of former President Joseph Estrada. Diba? The name was Joselito, SG Joselito, no, ng isang bangko diyan sa may Paranaque. Hinold up, diba? So, yeah, that's classic example. Nakulong ba si Joselito? Nag-guilty ba siya sa mga pagpatay niya ron sa kriminal? Hindi. So, that is a classic example. Okay? So nagawa niya 'yon, 'di ba? Nung yung sa istorya, ang gumanap yata no sa kung hindi po ako nagkakamali. Ang artistang gumanap po ay si Gary Estrada. 'Di ba? Paranaque bank robbery. Kasi nung pumasok yung mga nang-hold up, tama-tama nasa CR siya. Okay? After niyang paglabas niya, ino-hold up na ganyan. So umakyat siya ron sa bubungan ng bangko dun sa dumaan sa may CR. Diba? Then, isa-isa, pinutukan niya yung mga hold-upper, mga robbers. Hanggang sa napatay niya. Diba? So, yeah, classic example. So, huwag tayo matakot, pero dapat presence of mind. Siyempre, pag may mga ganyan, isipin natin na talagang worst comes to worst, makakasuhan ka, makukulong ka, lilitisin ka. Pero, sinasabi lamang po natin dito, kung tama po yung ginawa natin, mapapatunayan naman po na maabsuelto tayo later on. Okay po. So, yan po yung number 5. Number 6, any person who acts in obedience to an order issued by a superior for some lawful purpose. Classic example, isang takas na bilanggo, fugitive. Di ba? Most dangerous fugitive, halimbawa, nagbigay ng shoot to kill order ang isang pangulo. O let's say, Pangulo ng Pilipinas. So, may mga law enforcer na hinanting siya. Later on, di ba, napatay nila yung fugitive. May kaso ba sila? Maaring wala, no? Bakit? Shoot to kill order yung binigay ng Pangulo. Okay? So, ito po yung binigay po ng Article 11, no? Under the Revised Penal Code, no? Na sinasabing justifying circumstances. So, pag sinabi pong justifying circumstances,
mga pangyayaring nagbibigay katwiran o nagbibigay katwiran sa mga pangyayaring nagawa. Okay? So, mahalagang malaman po natin ito para hindi po tayo maligaw. Diyan po sa minsan na may mga critical pong nagko-comment, no? Na makukulong pa rin. Normal po 'yan, no? Pero ang sinasabi po natin, no? Sabi nga po ni Kuya Kim Atienza, no? Iba po ang may alam, no? So, kaya po tayo ganito para din po sa ating mga security personnel para later on makapagnilay-nilay, no? Dumating sa punto na malagay sila sa ganyang sitwasyon, at least sa ganito kaliit po na pamamaraan, maisip nyo po na nakatulong kami sa inyo. Okay po? So muli, maraming salamat. Stay safe, be alert, and be aware.